Ito nga pala yung 4 na arrangement na pinagawa sa akin ng aking boss. Pang regalo daw yan sa graduation. Kaya ito akin ang umpisahan. Nagpunta dito yung may-ari ng shop, yung aking boss, at meron daw siyang ipapagawa sa aking arrangement. At nang dinala nga niya, nakita ko 4 na regalo para daw yun sa graduation. At ang sabi niya sa akin, gumawa daw ako ng 4 na arrangement para daw lahat sa babae. Pero pumili siya ng bulaklak na gusto niya at hindi nawala doon ang paborito niyang bulaklak. Paborito niya kasing bulaklak, purple, white, at saka green. Pero pumili din siya ng pink kasi gusto niya i-touch ko daw ng pink. 4 daw to. 4 na pirasong regalo ang gagawin ko. Tapos ang gusto niya, lahat ng regalo na yun ay may purple. Kasi nga, yun ang paborito niyang bulaklak. At ito na umpisahan ko na. Hindi ko na naipakita sa inyo yung una kong ginawa. Ayan, yung isa kong ginawa nasa harapan. Kasi nakalimutan ko mag-video. Tapos ayan, inuumpisahan ko na yung pangalawa. At nilagay ko na rin yung regalo. Dahil nagmamadali na ako kasi mag-isa lang ako dito sa shop. Kasi yung mga kasama ko umuwi na. Dahil si Lolo ay gabi na dumating. Alas 8 na ng gabi siya dumating. Ay 4 na regalo pa yung gagawin ko. Itinago nga niya yung isa kasi nga daw, sabi niya, baka bukas na lang gawin kung hindi ko kayang tapusin. Pero, ayan, binibilisan ko para matapos ko kasi yung mga kasama ko sa umaga, sigurado hindi rin nila magagawa yan or magawa man nila, baka mahirapan sila kasi yung isa kong kasama bago ayan, pa. Ayan, at padalawa na. Lalagyan ko na nga lang ng green na grass, pero dry yung grass na yan kasi ang gusto ni Lolo, touch lang ng flower. Ayaw niya ng dikit-dikit at ayaw niya ng masyadong maraming bulaklak. Ang gusto lang niya, konti lang daw yung bulaklak. Parang touch lang daw. Paano ko naman makukuberan yung pom? Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung mga dry na green na moss ang tawag dyan. Kaya yan yung mga dry na green. At eto na nga, at kumuha ako ng flower sa taladya. Pero kumuha ako ng white, purple at saka pink. Yan pa rin yung mga pinagsama-sama ko kasi alam mo na, ang paborito ng boss, purple, kailangan laging merong purple yung lahat ng arrangement niya. At kahit pag bumibili din siya sa amin dito ng bouquet, ang paborito din niya ay purple. Kaya laging pag nagagawa kami ng display, ang kailangan laging may favorite color ng amo. Ganon, guys. Kaya lagi akong gumagawa ng display, purple, white, and green. Kaya yan ang lagi nyo makikita sa shop namin. Hindi yan mawawala sa mga display namin. Magkaroon man kami ng ibang kulay na display, basta meron kaming purple, white, at saka green na display lagi. Para pag bumisita yung boss namin, magustuhan niya yung mga display kasi meron siya dong favorite color na flower. Kaya ayan, binibilisan ko na guys ang paggagawa ng arrangement kasi meron pa akong 2 perasong gagawin. Kailangan ko matapos yan ngayon kasi kinabukasan ay day off ko. Tapos hindi ko naman alam kung anong oras niya kukunin na sa umaga yung isa. Kasi nga daw sabi niya gusto niya sa umaga niya nakukunin. At sabi nga rin niya kailangan tapusin ko yung 3 yan kasi i-deliver daw niya yan dito sa Al-Ain. Pero yung isa daw hindi daw dito sa Al-Ain kaya okay lang daw kinabukasan. Kaya lang iniisip ko day off ko naman kinabukasan kaya kailangan ko rin gawin ngayon. Pero sabi ko kung hindi ko man matapos ngayon yan, bukas, sigurado yung 2 ang gagawa. Pero dahil alam nyo na, pagpipilitan ko yung tapusin kasi gusto ni Lolo pare-parehas yung itsura ng gawa ng kanyang design, ng kanyang arrangement. Kaya pipilitin ko yung gawin ngayon kahit medyo ewan ko kung kaya kong tapusin. Tingnan natin. Ito at malapit ko nang matapos yung pangalawa kong ginagawa. Yan ang kulay niyan is pink, white at saka tinouch ko lang ng purple para maiba naman. Kasi yung una kong ginawa, purple na purple talaga yon. Hindi ko tinouch ng ibang kulay. Purple talaga. Kasi yun yung papakita kong sample kay Lolo. Pagkagawa ko niyan, ginawa ko yan, pinicturan ko muna bago isinend ko sa kanya. Tapos pagka-send ko sa kanya, sabi niya okay. Kaya ginawa ko na yung kasunod kasi ganyan siya. Pag may pinapagawa siyang arrangement, gusto niya
pipicturan mo at ipapakita mo sa kanya. Pag meron siyang ipapabago, i-message ka niya at sasabihin niya, palitan to, baguhin to, ayaw ko ng ganito. Kaya kailangan pagkatapos ng ginagawa mo, picturan mo yan at isend mo sa kanya para kung may adjustment man, magawa mo rin. Kaya ayan, inuumpisahan ko na yung isang arrangement kasi natapos ko na yung dalawa. O diba? Ibig sabihin, magagawa ko yung isa kasi mabilis na lang yan. At naumpisahan ko na nga yung isa. Ayan na, nakaready na din yung aking bulaklak dyan. Lalagyan ko ng purple, white at pushy naman. Basta may purple, masaya na dyan si Lolo. Basta makita niya yung paborito niyang kulay dun sa design. Kaya, yan. Lagyan ko na ng glue, tapos ilalagay ko na yung foam. Lalagyan ko din ng double tape sa palibot para mapadikitan ko siya ng masinjena para hindi man makita yung foam. Yan nga palang masinjena na yan ay napakarami ng ganyang dahon sa Pilipinas. Ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yung gitna. Yan, parang nilulutap ko yung parang pag nagagawa ng suman, binabalot sa dahon ng niyog, tinatanggal yung pinakang tingting niya, tinatanggal ko din yung pinakang matigas niyan sa gitna para hindi siya mahirap idikit at hindi siya umalpas dun sa double tape. Tingnan nyo, nilulutap ko yung dahon niya. Naalala ko tuloy, parang ang sarap ng suman. Kasi pag nagagawa kami ng mama ko ng suman, ganyan yung ginagawa namin sa dahon ng niyog. Kaya habang ginagawa ko yan, parang naiisip ko, ang sarap ng suman. At ayan, nilalagyan ko na nga ng tape yung isang regalo. Kasi ilalagay ko na rin siya dyan sa arrangement ni Lolo. Nilalagyan ko ng glue. Pero tinaypan ko muna yan siya para hindi man masira yung box ng regalo. At nga pala, yan nga palang 4 na regalo na yan is puro gold at saka pearl. Kaya napaka-special at napakaswerte naman ng re-regaluhan ng boss ko. Talaga naman mamahalin pa yung mga re-regalo niya. Ang sarap siguro graduate pag mga ganyan ang regalo. 4 na gold ang regalo. Samantalang nung graduate ako, never ako nakatanggap ng regalo na ganyan. Pero okay lang, masaya naman ako kahit wala akong natanggap na regalo. At least nakagraduate ako kahit papano. At ayan na nga yung aking amo, dumating na. Yan ang aking boss, okay naman, nagustuhan niya naman yung arrangement. Magagawa daw siya ng card doon sa table. Nagsusulat siya doon ng card. Yeah. Habang nagagawa ko dito, nandun siya, nagsusulat siya ng card kasi 4 yung card na ginagawa niya. Kaya ayan, masaya ako kasi wala siyang pinabago, wala siyang arrangement, wala siyang reklamo sa arrangement niya. Pinapagawa niya lang ng maayos kasi gusto niya. At sabi niya sa akin, puro daw sa babae yan. Sinabi niya pa nga na red daw yan. Pero sabi ko sa kanya, Lolo, hindi yan red. Pushy po yan. Tsaka purple and white. At ayan na nga, inuumpisahan ko na yung huling regalo. Alam nyo ba yung mga bukol-bukol na yan, mga bato-bato yan, hinanap pa ni Lolo dun sa pinakang stock room namin sa likod. Kasi gusto daw niya may kakaibang design. Kaya ayan. Tapos yung forex, pinalitan din niya. Ang gusto naman daw niya ay stone ang ilagay sa palibot. Kaya ayan, nakikita nyo kulay puting bato yung mga nakalagay sa gilid. Kasi pumili siya ng acrylic doon sa likod. At acrylic naman ang pinagamit niya sa akin. Tapos pagkalagay ko ng stone, maliliit na stone doon sa palibot, pinalagyan niya naman din ng moss sa ibabaw. Yung green na to yung grass ang nilagay ko. Ayan, yan naman daw ang gusto niya para kakaiba naman daw kasi hindi man daw yan dito sa Al-Ain. Doon daw yan dadalhin sa, ewan ko, hindi ko naintindihan kung ano yung sinabi niya. Kasi hindi ko rin masyado naiintindihan yung sinasabi niya. Pero dapat daw, special daw yung gagawin ko na yan. At saka, napaka-special din ng regalo na yan kasi hindi daw yan dito sa buong Al-Ain. Malayo daw yung pagdadalan. Kaya gusto daw niya magandang maganda yan. Kaya siya ang nag-suggest na acrylic naman daw ang gamitin ko at saka ang palibot ay sa halip na masinjena ay lagyan ko naman daw ng stone, white stone. Kaya sinunod ko naman siya at white stone nga ang nilagay ko dyan sa palibot na yan. At alam nyo na, pagkakuha ko ng bulaklak, hindi nawawala ang paborito niyang kulay, ang purple. At alam nyo ba, bago niya pinagawa yan, pumunta ulit siya sa aming taladya dun sa freezer namin, nalagyan na ng mga bulaklak.
At talagang itinuro niya pa kung anong bulaklak yung ilalagay ko dyan. Pero alam niyo ba kung ano ang tinuro niya? Yun pa rin, yung purple pa din at saka yung white, yung gusto niya. Pinili niya lang yung medyo light na purple at saka yung mga maliliit na purple doon na chrysanthemum. Yan ang kanyang mga pinili. Ewan ko ba kung bakit paborito niya ang purple. Kaya pag walang purple dito sa shop, parang ang maligalig ang amo namin. Kasi alam niyo na, pag may gusto siyang arrangement, may gusto siyang regaluhan, laging purple. Kaya hindi kami nawawala ng purple. Yung time na yan ay umalis na nga din si Lolo. Dinala niya na yung 3 arrangement. Kasi nga daw, i-deliver niya na daw yan ngayon ding gabi na to. Anong oras na? Alas 10 na. Dapat nakauwi na ako ng mga 9:45. Kaya lang hanggang ngayon nandyan pa rin ako sa shop kasi tinatapos ko yung kanyang arrangement. Tapos iniwanan niya na ako kasi i-deliver na daw niya yung 3. Tapos binili niya sa akin. Nilagay ko na lang daw yan sa taladya at kukunin niya na lang daw bukas sa umaga. Tapos iniwan niya rin yung isang card na ilalagay diyan at bukas na lang daw niya kukuhanin. Tapos alam niyo na ang gagawin ko. Pagkatapos niyan, pipicturan ko pa yan bago isend ko kay Lolo. Tapos tatanong ko muna sa kanya kung may gusto siyang ipabago or okay na yung ganyang design. Para at least may ipabago man siya, nandyan pa ako sa shop. Kaya, alam niyo nang gagawin ko. Late na naman akong uuwi. Kawawa naman ang bata. Tapos, ang dami ko pa guys linisin dyan. Kasi, 4 na arrangement pa man ang ginawa ko. Siyempre, sobrang kalat dyan sa shop. Kasi, ang dami mga stem na mga bulaklak na natapon dyan sa baba. Wawalisin ko pa yan isa-isa. Kasi, hindi ko naman pwedeng iwanan yung shop na madumi. Kaya, for sure, late na ako niyan makakauwi guys. Pero okay lang kasi nag-i-enjoy naman ako. Kahit mag-isa ako, walang maligalig. Mag-isa lang akong gumagawa ng arrangement. Nagagawa ko yung gusto ko. Tapos, syempre, natutuwa ako kasi nagustuhan din naman lahat ni Lolo yung mga ginawa ko. Kaya, perfect! Kahit pagod ako, masaya pa rin akong uuwi kasi nai-enjoy ko ang paggawa ng mga bulaklak at walang nangungulit sa akin at nagrereklamo. Kasi kung nandyan yung manager ko, maarte yun. Hindi naman marunong mag-design. Yan, at natapos ko na nga. Tingnan nyo, napicturan ko na yan dyan sa time na yan. Kaya nilagay, kaya buhat-buhat ko. Ayan na, tingnan nyo guys. Nagustuhan nyo ba? Yung, ganyan ang gusto ni Lolo. Konti lang ang flowers. Ayan, simple.